Kagabi, Sandro, ay nagkaroon naman ng pagkakataon ng Philippine Media Delegation dito sa Indonesia na makapanayam si Pangulong Aquino. Dito ay sinagot niya ang umiikot na usapin dyan sa Pilipinas tungkol sa pagbibitiw ni LTO Chief Virginia Torres. Kinumpirma ni Pangulong Aquino na nag-usap sila ni ASEC Virginia Torres bago nagdesisyon ng opisyal na umalis bilang hepe ng Land Transportation Office. Sa harap ng mga miyembro ng Philippine Media Delegation sa Indonesia, sinabi ng Pangulo na mas makakabuti ito kay Torres, pati na rin sa LTO. Nag-usap kami, no? At siyempre, last issue niya, paliwanag ko, kababawan ko naman siya. Sabi ko, parang hindi ko naman yata kailangan itong parang paliwanag pa. At naintindihan naman niya, no? Na ito na yung better route, no? Less stress for her, less stress for her family, at saka baka better for the agency na it attends to everything it has to attend to. Rather than, di ba, maski pa paano madadivert yung focus at yung attention. So, I don't think I forced her, no? Told her, parang delay the land, quoted certain things, no? And she agreed with the end point, no? Hanggang ngayong buwan na lamang si Torres sa pwesto. Sa edad na 60, naglingkod siya sa gobyerno ng 33 taon. Yung on the basis of the last incident, no? Parang that was very clear. Ngayon, yung mas matanda siya sa akin, babae siya, ayaw mo naman yung bibigyan siya ng payo na mabigat na, lalo pang pahirapan. Huwag naman sana salt in being rubbed in an injury. Hindi naman natin tignan din tao dahil talaga namang ako hindi ko naniniwala, for instance, sa mga binabati ko sa kanya na din sa kontrobersya nung umpisa na may pinapaborang ganito at ganyan, may katiwalaan. Hindi ko makitang gagawin niya yun o kaya man niya gawin yun. Although, sabi ko, parang dito, baka may error ka ng judgment in that last incident. And, is that still a necessary activity for me to get into yung defense of something like that? Walang ibinigay na pangalan ng Pangulo sa papalit kay Torres. Ipinauubayan na raw niya ito kay DOTC Secretary Joseph Emilio Abaya. Samantala, wala pa ring appointment sa ehekutibo ang dalawang dating senador na natapos na ang term. Bago ang kontrobersya ng PDAF, nag-usap na sila ni dating Senador Francis Pangilinan sa maaaring maging pwesto niya sa Department of Agriculture. Probably what I'm about to ago. And I was asking him if he was ready to accept a position, and just to make sure. Because somebody told me that he needed to spend quality time with his family. No? And sabi ko, parang liwanag na usapan namin na after he finishes his term. So I talked to him and he said he really needs quality time with his family. Sabi ko, sige, did you tell me when you're available? But this was before any controversy, no? Sinabi rin ng Pangulo na inaayos pa ang itatalagang pwesto kay dating Senador Panfilo Lacson. In less than an hour, Sandro, ay aalis na si Pangulo dito sa Bali, Indonesia para pumunta naman sa Brunei. Alas 2 ng hapon ang flight ng Pangulo para naman dumalo sa Association of Southeast Asian Nations Summit. At yan ang ating balita mula dito sa Bali, Indonesia. Sa tulong ng RTVM, ako si Elena Luna para sa Telebisyon ng Bayan. Maraming salamat sa iyo, Elena Luna, nagulat ng live mula sa Bali, Indonesia.